Hello everyone! So, continuation ng discussion natin sa dividends. So, last time, natapos tayo dito sa fractional shares. So, continue tayo dito sa share dividends of different class. So, the only thing na kailangan nyo tandaan dito ay kapag daw, minsan daw, nagde-declare ng kuwari, ordinary share yung hawak ng shareholder, pwede siyang bigyan ng share dividend na preference share. So, this kind of share dividend is accounted for at fair value always, diba? Walang small, walang large. Basta kapag different share, accounted for at fair value. Okay, so the entry is the same. Yung retained earnings ay huhugutan natin ng value based sa fair value na 150. Kaya 150 yung 1,000 share dividends. But yung payable natin is still distributable based pa rin sa par value kasi yan yung papasok sa share capital, yung share dividend distributable natin. And then yung sobra, share premium na lang. So that's it, same lang din, basta dito lang walang small, walang large, always sa fair value. Okay, so pasok na tayo dito sa my preference share. So yung mga na-discuss natin na dividends dito sa mga nakaraan, puro ordinary share lang yan. So, ordinary share at preference share, meron silang pagkakaiba. So, pag the preference share may have one or both of the following preference. Ibig sabihin ng preference, parang mas may karapatan sila, ganun. Parang mas prefer na bigyan sila, ganun. Yung mga preference share, mas mauuna silang bibigyan, kumbaga sa ordinary share. So, the unang preference is in case of asset distribution, kapag magli-liquidate na yung corporation or kapag magsasara na, yung malulugi na sila and then yung mga assets nila i-distribute na nila sa shareholders, kapag preferred as to assets yung preference share, mauuna silang bigyan ng assets. So kung may matira man, yun lang yung ibibigay sa ordinary share. So pwede naman na ang preference nila is dividends, diba? Ibig sabihin, hindi mas una silang bibigyan ng dividends kaysa sa ordinary share. So, pwede rin na dalawa yung preference nila. Pero remember guys, sa tunay na buhay, kapag ganyan yung share na may preference over other shares, usually, mas mahal yan, syempre, kaysa sa ordinary share. Okay, so, pero dito tayo mag-focus sa preference over dividends. Kapag meron yung preference share na preference over dividends, ibig sabihin, mauna sila makakatanggap ng dividends kaysa sa ordinary share. And may iba-iba pa tayong klase ng preference share over dividends. Pwedeng ko non-cumulative, cumulative, non-participating, and participating. Asan na? Okay, so mas maidi-discuss natin yan ng mas detailed sa computation. Pakibasa na lang yan. Yung mga definition of terms. Okay, asan na ko? Eto. Dividends on preference share. So, ito example. Sa example na lang, ay sa illustration na lang natin padaanin yung para ma-differentiate natin sila. Yung apat na yun. Yung apat na to. So, dividends on preference share. So, ABC Co. Company declared 1.8 million cash dividends. Ibig sabihin, yan yung total na ibibigay nila 1.8 million sa lahat ng shareholders to its preference and ordinary shareholders in 2003. No dividends have been declared since 2001. So, 2001, 2002, 2003. X1, X2, X3. 3 years. So, ibig sabihin yung dineclare na dividends, wala pa daw, mula ng 2001. Ibig sabihin, for 3 years, yung dividends na yan. Ito daw yung equity immediately before the dividend declaration. Ito yung preference share, ordinary, and retained earnings. So, compute for the dividends received by the preference share and ordinary share. So, 1.8 million yung total, diba? So, ang kukumputin natin ngayon is paano hahatiin between kay preference and kay ordinary share yung 1.8 million na cash dividend. So, sa mga previous example kasi natin, madali lang, diba? Kasi sinasabi ng problem, kunwari, 5 pesos per share, diba? So, pag ganun, alam natin kung magkano sa ordinary share, alam natin sa preference share. But this time kasi, ang binigay is yung total amount. So,
i-divide natin ngayon to sa preference and sa ordinary share. Okay, so what if daw case scenario number 1, non-cumulative yung share and non-participating. Okay guys, meron kasing yung preference share kasi ay pwedeng maging, ang preference share natin ay pwedeng maging cumulative and participating, or pwedeng non-cumulative and non-participating, or pwede na cumulative not participating, or non-cumulative pero participating. Basta yung cumulative at yung participating, dalawang klase sila. So yung preference share natin pwedeng maging kahit ano sa apat na yan. So kapag non-cumulative, non-participating, ito yung pinaka-basic kasi pareho silang non. Parang wala silang special powers. Parang special powers kasi yung cumulative na yan saka yung participating. Okay, so paano pag non pareho, wala silang special powers. Ganito daw yung step. Pero dahil nga, dalawa ibibigyan natin, di ba? Preference share at ordinary share. Matik, ang una nating bibigyan ng share sa dividends is yung preference share. Kasi siyempre sila nga may preference eh. So, provide the dividends and the preference share first. Kapag non-cumulative, ibig sabihin pang isang taon lang yung dividends. Kapag cumulative, pang lahat ng taon. All dividends in arrears. Ibig sabihin ng arrears, ito yung utang, yung hindi pa na ibibigay. Eh, diba dito 3 taon na walang binigay na dividends. Ibig sabihin, 3 years yung in arrears, hindi na ibigay. Okay? So, pero dahil ito ay non-cumulative at non-participating, ibig sabihin, 1 year lang yung ibibigay natin. Tapos, wala pa siyang participation. So, ano ba ibig sabihin ng 1 year? Paano ba natin makukuha yung 1 year ng preference share? So, very important yung percent dito. Parang interest yan eh. Ganun, diba? 10%, yung 10% na yan, na laging kasama ng preference share na salita, yan yung dividend na dapat niyang matanggap per year or per annum. Di ba? Parang interest lang din. So, dahil 2 million yung total share capital ng preference natin. So, 2 million multiply by 10% lang, 200k, tama. So, yan na yung yearly na dividend ni preference share, di ba? So, yun yung parang advantage niya, isang advantage ng preference share sa ordinary share. So, yung preference share, meron siyang fixed, yung 10% na yan, na matatanggap yearly, 200k. Pero sa ordinary share, hindi sila sure. Ano ba yan? Piso kada share, dos kada share, o 100 kada share, 100 pesos. Walang kasiguraduhan kung magkano yung matatanggap nilang dividends. Pero pag preference share, ayan, kahit papano, meron kang basis na matatanggap mong dividends per year. 10% ng investment mo. Okay, 200,000, 2 million multiply by 10%, ito, 200k. Yan na yung share ni preference share, diba? Tapos yung, dahil non-participating siya, ala na siyang iba pang pagpaparticipationan. Yun lang siya mismo, yung 10% lang na yun. Tapos, non-cumulative pa, so pang isang taon lang, kaya 200k times 1 year is 200,000. At 1.8 yung total na dividends natin, ima-minus lang natin dyan. Ito na yung mapupunta sa ordinary share. Lahat ng excess ay mapupunta sa ordinary share. Okay? Basic lang, di ba? Wala pala akong kausap, hindi pala to live. Okay, next pa. What if naman cumulative pero non-participating? Ibig sabihin ng cumulative, lahat ng dividends in arrears or lahat ng years na hindi na ibigay ay ibibigay natin. Kasi diba sabi nga natin, yung 10% na to, ito yung sure na matatanggap niya per year. Kaya lang, kung non-cumulative, isang taon lang. Pero kung cumulative, lahat ng dividends na hindi niya natanggap sa mga nakalipas na taon na ibibigay natin. So, 2 million multiply by 10% multiply by 3 years. Kasi 3 years yung hindi natin ibigay. Ganon kapag cumulative na iipon. 600,000. Yung matitira, excess, ay mapupunta na lang sa ordinary share na 1.2 million. So, another scenario, case scenario number 3, non-cumulative pero fully participating.
diba? Meron pa siyang pinaparticipationan after nating maibigay yung 10% niya. May makukuha pa siya ulit si preference. Okay, so ganito, kapag fully participating. So, una, first step pa rin, ibibigay natin yung basic allocation ng preference share, yung 10% niya. Pero guys, hindi always 10% yan kasi minsan may mga preference share na 12% PS, 8% PS. Basta kung ilang percent siya, yun yung basic allocation niya. Tapos, multiply natin kung ilang taon. Kaso, non-cumulative pala to, kaya 1 year lang. So, same lang sa kanina, 2 million times 10% times 1 year lang kasi non-cumulative. Tapos, kapag fully participating, kailangan din muna nating bigyan si ordinary share ng basic allocation niya. Kasi kanina, diba, kung ano yung matira, yun na agad yung sa kanya. Pero dahil dito, nagpa-participate si preference share, kailangan muna nating bigyan si si ordinary share ng basic allocation niya, naka-base din sa kung ilang percent yung preference share. Kaya 8 million, asin yung 8 million na yun? Eto, 8 million yung total share capital ng ordinary share. Multiply lang rin natin sa 10% ni preference, na 10% dahil yan yung rate ni preference share, basta yan yun. Kung ano yung rate ni preference share, yan yung gagamitin natin. Makukuha natin yung basic allocation sa kanya. Okay, which is 800,000. Tapos magkano pa yung natitira? 1.8 less 200 less 800 equals 800,000. So, dito sa 800,000, maghahati pa ulit si ordinary share at si preference share. Okay? So, yung 800,000 na yan ay didistribute natin sa, asan ba yun? Ito, allocate the excess dividends after the recounting the amounts in step and 2 to the preference and ordinary share pro rata based on the aggregate par values of the outstanding shares. So, allocate natin ng pro-rated. Diba, ang share capital ni PS ay 2 million. Si OS ay 8 million. Ang total nan ay 10 million. So, si PS, 2/10 ang allocation sa kanya. Si OS ay 8/10. Itong amount niya over sa total amount nilang dalawa. Multiply lang natin sa kung magkano yung excess na i-allocate natin is 800,000. Equals, so yan, makukuha na natin yung allocation sa kanila. So, 2/10, so ikalto ko. 2/10 2/10, multiply natin ng 800,000. 160,000 yung maa-allocate kay preference share. And then dito, syempre, yung 8/10, multiply natin ng 800,000 ay 640. Kaya, ayan yung 160 ni preference share. Ito yung 640 pa ni ordinary share. Yan yung participation nila. Etong dalawa, yan yung basic allocation. Tapos ito, saka ito, yan yung participation nila. Okay, so bali, ang total na matatanggap ni preference share, yung basic plus yung participation niya, 200K plus 160K. Ayan, 360,000. Kasi ordinary share din, yung basic allocation sa kanyang 800K plus yung 640K, 1,440,000. Total nila ay 1.8 million. So, dapat yun pa rin yung total nila kasi hinati lang naman natin to eh. Diba? So, ganon kapag fully participating. Meron silang basic allocation, meron pa silang participation. So, cumulative and fully participating. So, yung cumulative natin, same lang yung concept niya sa kanina, pati itong fully participating. So, una, kailangan natin kunin yung basic allocation nila. Ang pagkakaiba lang, basic allocation na preference share ay multiply na ng 3 years dahil cumulative. Kaya, 600,000.
Basic allocation ni ordinary share, same lang din, 8 million multiply by 10% dahil 10% yung percent ni PS, ginaya lang natin, gaya-gaya lang, 800. Tapos yung difference or yung natitira pa na 400,000, pagkatapos natin ibigay yung basic allocation, ay hahatiin lang rin natin ng ganito. 2/10, 8/10, multiply na lang ng 400K. Dahil yan na lang yung natitira. So, 80 at 80,000 at 320. So, yun lang. Pag-a-add lang ulit natin yung basic plus yung participation, makukuha natin yung total dividend na ibibigay natin sa kanila. Okay, asan na? Cumulative and participating, ito pa. Meron pa yung another special case scenario na what if yung 10% natin, nakalagay dyan, 10% preference share, itong 10%, asan na ba yun? 10% preference share, tas may kadugtong pa dito na sinasabing ganyan, ito yun, ito yung sinasabi, participating up to 16%. So, mas madali ito kapag ganito. As cumulative daw. So, ganun lang din yung concept ng cumulative. 2 million times 10% times 3 years, 600,000. Tapos, kapag participating yung preference share, bibigyan rin natin yung basic allocation ng ordinary share based sa percent niya, 800,000. So, ang pinagkaiba ng fully participating versus partial participation. Ito yung partial Kapag may sinabing percent lang ng participating, yan ay partial. Ibig sabihin, hanggang 16% lang yung pwede niyang ma-receive. So, dahil na-receive na niya kanina, yung 10%, ang ibibigay na lang natin sa kanya sa participation ay 6%. 16 minus 10%, 6% na lang. 6% multiply by 2 million ay 120,000. And then, yung matitira pa, yung remaining, 400 minus 20,000 equals to 80,000. Mapupunta na sa ordinary share. So, bali, ang total na nakuha lang ni preference share ay 16%. Parang 2 million multiply by 16%, 300. Ay, wait lang, kasi cumulative pala So, itong participation, ito kasi hindi siya kinocumulative, diba? Kung ano lang talaga yung 6% multiply by 2 million. Unlike sa basic allocation na kapag cumulative, nagiging 3 years, yung participation niya, kahit cumulative siya, 1 year lang kapag partially participating. Diba? So, bali hindi pala 16% kasi cumulative to 3 years. Okay, so matatanggap ni preference share 600 plus 120, si ordinary share 800 plus 280. Meron pa tayong another one, illustration. What if daw more than one class of preference share declares 4 million cash dividends, tas no dividends daw have been declared in 2007, 3 years na naman yung in arrears natin. So, eto. Meron tayong 10% preference share cumulative non-and participating. 12% wait lang, mali pala sinabi ko. Meron tayong 10% preference share cumulative and participating. Meron din tayong 12% preference share non-cumulative and participating. So, magkaiba sila ng uri. Magkaiba na nga yung special powers nila. Magkaiba pa yung ratio nila. Tapos, meron tayong ordinary share capital na pare-pareho lang yan. Okay. So, yun lang. Ang pinagkaiba lang nito, dalawa yung bibigyan natin na preference share. So, yung una, bigay natin yung basic allocation ni 10%. And the 10% PS. Tapos, cumulative siya. So, 2 million at 2 million multiply by 10% multiply by 3 years. Yan yung basic allocation niya. Si pangalawang preference share number 2. So, ito si number 1. Ito si number 2. Si number 2 naman, basic allocation niya siyempre 12% kasi 12% siya. 6 million ito. Multiply by 12%, multiply by 1 year lang kasi non-cumulative siya. 720K.
Tapos, yung basic allocation ni ordinary share ay always nating i-base sa mas mababang percent. Asan ba? Meron ko yan. The lower preference rate is used in the allocation of basic. Always yan. Yung mas mababang percent yung gagamitin natin. Sa basic allocation ni ordinary share kapag may kasama siyang preference share. So, 8 million multiplied by 10%, ito 8 million, 800K. Tapos, after nyan, galing sa 4 million na idadak ito, may natitira pa daw na 1,880 na paghahatian pa ulit nilang tatlo. So, dahil fully participating si preference share, fully participating sila palang dalawa. Si PS1, si PS2 ay fully participating pareho, kaya ang gagawin natin ay pro rata allocation lang ulit. So, ilan ba yung total nito? 268, 16. Diba? Si PS1, PS2, at si OS. 2 million, 6 million, 8 million. Ang total nito ay 16 million. Kaya ito ay 2 over 16, 6 over 16, 8 over 16. Multiply natin sa natitira na 1 million 880, 1, 2, 3. Ayan. So, bali, ang matatanggap, ito na nga computation natin. Si participation ni PS ay 235, si PS number 2 ay 705, at si OS ay 940 based sa pro rata allocation. Okay. Kapag fully participating, pro rata allocation tayo. What if po si another case scenario, what if si PS number 2 ay non-participating? Alato, si PS1 at si OS lang yung ito total natin, over 10 lang yun, sila lang din yung maghahati ng 1.880 million. Pero dahil dito, participating silang dalawa, tatlo silang naghati-hati. So, ito na yung total dividends na makukuha nila. Okay, so dito pala meron daw ibang klase ng problem computation kapag may nawawalang mga amounts. Okay, so sabi dito, an entity is contemplating on declaring cash dividends to its preference and ordinary out of its profit in 2003. Tapos dividends is in arrears for 3 years. Tapos ito daw yung equity nila. If the entity wants to pay dividends of 14 per share to ordinary shareholders, how much total dividends should the entity declare? So, gusto daw nila, ang makuha ng mga ordinary shareholder ay 14 pesos per share. Ilan ba yung share outstanding ng OS natin? 80,000. So, ibig sabihin, 80,000 multiply by 14 per share, kasi yan daw yung gusto nilang matanggap ng mga ordinary share capital holders nila. Ordinary shareholders nila, 80,000 multiplied by 14, 1,120,200. 1,120,000. Dapat, yan yung maging total allocation natin sa ordinary share. Including yung basic allocation nila plus yung participation. Kasi dito guys, katulad nito, ito na yung 1/7 na to, ito na yung divided by the number of outstanding share para makuha yung dividend per share. Pero this time, baligtad. Ang ibinigay is yung dividend per share. Kaya nakuha natin yung total na allocation sa kanila. So, kailangan natin gawin to. Yung pro forma computation. So, dito, asan na yun? Asan na pala? Kaso lang pala, itong 1,120 na to, andyan na yung basic plus yung participation. Hindi natin alam ngayon, magkano yung napunta sa basic, magkano yung participation, para makuha na, i-work back natin sa preference share, sa total. Magkano ba yung, ang pinakahinahanap kasi natin dyan is yung, magkano yung total dividends na kailangan nilang i-declare. Para ang mapunta sa ordinary share ay 1,120,000. So, kunin natin dito sa apat na to kung ano yung mga makukuha natin.
Basic allocation kay preference share, kaya ba natin kuhanin yan? Yes, kasi ano lang ba yan? 2 million. Given naman yung 2 million. Multiply by 10% kasi 10% siya. Multiply by cumulative ba? Yes, cumulative. Tapos fully participating. Multiply by 3 kasi 3 years yung in arrears. So, magkano yan? 2 million times 10% times 3 ay 600,000. Ayan. Si basic allocation to ordinary share, kaya ba natin kuhanin? Yes, kaya rin kasi naka-base naman siya sa percent preference share. 8 million ay 8 million multiply by 10% lang yan. Ala, yung 3 years kasi ala namang arrears yan. 800,000. So, like total niyan, 1.4. Si participation na preference share, kaya ba natin kuhanin yan? Diba, para makuha natin yung participation nila kasi fully participating sila, kailangan nating i-prorata. So, asan ba space? So, si PS, OS, 2 million, 8 million. 10 million. So, ito ay 2 over 10. Ito ay 8 over 10. So, saan natin i-multiply to? Diba, ito yung multiply natin to sa may excess. Ay, joke. Hindi pala yan yung excess. Yan yung total nilang dalawa. Burahin natin para hindi tayo malito. Ang total lang nito ay 1.4 million. Pero hindi sabihin yan yung excess. Di nga natin alam kung magkano yung total dividends eh. So, i-multiply natin ito sa excess. Kaso, di natin alam kung magkano yan. Kaso, alam natin kung magkano yung total na mare-receive ni OS. Diba? PSOS. Kasi ito yung basic, ito yung participation equals total. Alam natin yung total na mare-receive ni OS na ito. 1,120,000. Tapos, alam na rin natin yung basic allocation nilang dalawa. Si PS ay 600K, si OS ay 800K. So, kung 1,120 yung total na mare-receive ni OS, tas 800 na yung galing sa basic niya, magkano na lang yung makukuha niya sa participation? E di 1,120 less 800 ay 320,000. So, ito na yun. 320,000 na to. Yung participation ni OS. Diba? Nakuha natin galing sa papunta sa taas. Okay, so asa na nga? So, itong 320K ay nakuha natin ng ibang paraan. Hindi sa normal na prorata. Although sa prorata rin, pero inano natin, work back. So, ayan, nakuha na natin yung prorata allocation ni OS na 320,000. Okay, so this time, kapag nakuha mo na itong dalawa ulit na to, makukuha mo na rin yung nasa gitna. So, yung 320,000 ay, kung tutuusin, ito ay ano eh, 20% yung 2 over 10. Itong 8 over 10 ay 80%. Yung 320,000 ay 80% ng anong amount. 320,000, divide lang natin yan ng 80%. Makukuha natin yung 400,000. I-try nyo multiply. 400,000 multiply by 80% equals 320,000. So, syempre, dahil nakuha na natin yun, same lang naman sila ng pinagbe-basean. Yung excess. Ito na yung excess. 400,000 din to. 80,000.
So, ibig sabihin yung excess natin dito ay 400,000. Tapos, yung mapupuntang kay preference share ay, bakit ba ganun? Lito. Ayan. Hindi pala yun yung lapis. Eto. 80,000. Maarte pa kasi gusto pa ng iba't ibang color. So, as allocated. So, magkano yan? Magkano yung total na inallocate natin? Nakuha na rin natin yung participation ni PS na 80,000. 680,000. So, bali, ang total na inallocate natin ay 120 plus 680 ay 1.8 million. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito ay 1.8 million. So, check nga natin kung tama. Ayan, tama naman. Yung final squeeze nila ay 1.8 million rin. So, that's it. Parang ibang way lang, ibang klaseng problem lang yon. Pero still, yung concept ng cumulative at participation ay pare-pareho lang. Iba't ibang case scenario lang.